hindi ninyo alam ang inyong ginagawa. Patawarin mo ko, Emre. Ngunit kung ito lang ang paraan upang matanggal ang lahat ng sumpa ninyo sa lahat ng tumakas dito, ay handa kami harapin ang kahit anong magiging parusa sa amin. May kapalit itong takda at delubyo sa inyong lahat. Isang sumpa ang babangon sa aking pagkawala. Naganap na ang pinakahihintay nating sandali. Darating siya upang iahon tayong lahat at palayain dito sa bala! Ano itong nararamdaman ko? Bakit tila nagluluksa ang buong Devas? Irena. Pumanaw na ang iyong Emre. Si Emre. Siya ang sinasabi kong nilalang na ayaw kong pangalanan. Napas lang siya dahil sa kataksilan ng inyong mga kalahing engkantado. Hindi totoo yan. Hindi maaaring mamatay si Emre. Lilinin lang mo lamang ako. Katotohanan ang lahat ng aking sinasabi. At nakalaya na rin ang aming bathala na nagtataglay ng itim na brilyante. Napapantay sa mga brilyante ng engkantado. Nakres na! Walang makadadaig sa kanya. Kaya't huwag mong dituhin ang aking isipan. Kung si Ether na isang bataluman ay inyong nadaig at napaslang,
ni Mitena? At bakit naman hindi pwedeng mapaslang si Emre? Tres tuwing mortre, Emre. Pinas lang siya ni Akil at Azulat. Kaya't sila'y nakapiit ngayon. Kahindik-hindik na kasalanan na tunay ngang dapat parusahan. Pumaroon ka agad sa Devas sa sandaling ako'y lumisan dito. At doon ay malalaman mo ang iyong gagawin. Gamitin mo ang iyong pasneya upang makarating doon. At kapag nasa Devas ka na, saka mo buksan ang iyong palad. Doon mo matutunghayan ang lahat ng sagot sa iyong mga katanungan. Emre. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Lolo Javier. Hindi ko alam na may sakit na po pala siya sa puso. Kung nasan man siya ngayon, I'm sure nasa safe place siya. Mabuti siyang tao eh. Salamat, Tina. Si tatay. Sige po, Naimona, Tera, mauna na po. Condolence po ha. At good luck sa bago mong work. Condolence, bestie. Ingat ka pa, Ut. Nay, sumama na ho kayo sa akin sa Encantadia. Para kung magkasama tayo. May naisip na ho ako na paraan. Huwag sa harap ng lolo mo. Amaya mainggit yan. Bumangon. Gustuhin ko man. Ito mundo ko. Ito ako. Purong tao. Mananatili ako rito. Kaya sundin pagkakataon, anak. Binibigyan kita ng pagkakataon upang piliin ako at sumama sa akin habang may panahon pa. Sumpain ka nawa ng lahat ng galit ng diwata at sangre na nabubuhay ba't hindi na. Nagkamali ka ng pinanigan. Irena, maawa ka sa iyong sarili at sa iyong mga anak.
iligtas mo rin sila. Iligtas mo kayong mag-iina na hindi madamay sa paniningil ng aming bathala. Geshno Gurna. Geshno Avdesa. Naaawa ako sa iyong kahihinatnan, Irena. At sa lahat ng pinakamamahal mong mga engkantado. At higit sa lahat, ang mga bagong sangre na dudurugin lamang ng aming bagong makapangyarihan na bathala! Habang namatay ka na, Emre. Tayo'y palaya na. Patawarin mo ako sa aking ginawang pagtakas. Kaawa-awang Devas. Kaawa-awang Encantadia. Si Danaya, may binigay siya sa akin. Sabi niya, makikita, makakausap kita. Gamit yan. Kahit anong oras. Pero okay lang ako. Okay lang ako. Andito si Tampi, di ba? Babantayan niya ako. Huwag mo akong alalahanin, ha? Pero yung pakiusap ko, huwag ka magkakalimot, anak. Huwag. Ha? Hindi po ako makakalimot na. Pangako ko po yun. Kahit kailan hindi ko po kayo makakalimutan. Basta huwag niyo rin po akong kakalimutan, ha? Hindi. Podre Igneshi Morfe Encantados. Kilala ko si Nazulan at Akil. Alam kong sa kabila ng lahat ay mabubuti pa rin silang nilalang. Wala akong anumang hinanakit sa kanila. Naging kasangkapan lamang sila upang maganap ang nakatakda na noon pa. Nakatakda na noon pa? May katotohanang matagal kong iningatan. Noong unang panahon,
nung hindi pa nahati ang mundo ng tao at ang Encantadia, ay may isa pang bathala na katulad ko. Ngunit hindi gaya ko. Siya si Gargan. Siya ang nagmamayari ng itim na brilyante. Ngunit hindi ito hiyas ng buhay na gaya ng inyong mga brilyante, kundi isang sumpa ng pagkawasan. Husto na, Gargan! Hindi mo maaaring wasakin ang mundong ito! Ako ang tunay na bathala ng lupa. At sa bawat binulang at kalikasang mamamatay, lalong titibay ang aking kapangyarihan! Noon ay buo pa ang inang brilyante at hindi mo pa ito nahahati sa 4 na bahagi. At yun ang aking ginamit laban kay Gargan. Ngunit maging ang inang brilyante ay nagpakita ng kahinaan laban sa kanyang kapangyarihang taglay. Salamat na lamang at ako'y tinulungan noon ni Arde. Subalit kahit dalawa kami, ay hirap kaming mapapagsak si Gargan. Marahil ay naramdaman niya ang aming hirap sa pakikipaglaban, kaya't dumating din si Ether. Pati ba naman ikaw, Ether? Sa tulong nila, ay nagkaroon ako ng pagkakataon laban kay Gargan. Isinusumpa kita, Gargan. Sa iyong pangwawasak at kapalaluan, ay habang panahon ka nang mababaon sa pinakailalim ng lupa! Emre! Kapag ikaw ay nawala, buwawasakin ko ang lahat ng iyong nilikha! At ngayon ay naganap na nga ang kanyang sumpa. Muli na siyang nakakawala sa ilalim ng lupa upang isakatuparan ng kanyang layuning wasakin ang lahat ng mundo at mga nilikha. Wow, ano to? Bakit may sinkhole dito? Kailangan para i-vlog ko to. What's up mga pre? Napaka-weird na nangyayari dito sa Azores. Tingnan nyo, napakalaki ng... Ano nangyayari sa'yo? Mahal na Emre, kung tunay na malakas at makapangyarihan ang itim na brilyante ni Gargan, ay paano ito madadaig ng ating mga brilyante? May pag-asa pa, Cassiopeia. Dahil nariyan na ang mga bagong sangre. Sila ang maaari ninyong maging armas laban sa nagbabantang kapahamakan ni Gargan. Ang nasabing sinkhole na natagpuan ng mga
biker kaninang umaga ay iniimbestigahan na ngayon ng mga otoridad. Ang sinkhole na siya rin kinahulugan ng isa pang biker kanina. Tunay na kamanghamanghang kasangkapan, Tukman. Tiks pala ang paraan ng mga tao sa pagkuha ng balita. Uy, saan niyo ito nakuha? Sangre! Napulot lang namin dito yung Sangre Damus. Malamang ay may nagmamay-ari ng cellphone na yan. At sigurado ako, hinahanap niya na yan ngayon. At kami ang nakapulot, Sangre Terra. Kaya maaari bang amin na lang? Mantok! Tukman! Hindi nyo maaaring angkinin ang hindi sa inyo. Saan nyo ito nakuha? Dun. Naway mahanap ka na nagmamayari sa'yo. Sangre Damus! Wag! Amin na lang! Nakrees na! Husto ng satsat! Kailangan na nating magbalik sa Encantadia. Kailangan mo na ako sabihin sa inyo. Sangre Dea! Iyo ba kaming kakatigan? Sangre, sasabihin mo ba sa kanilang lahat na kami ang nararapat magmay-ari ng cellphone? Sangre Dea. Ngayong nadaig na natin ang mga kaaway sa inyong mundo. Nais ko nang magbitiw sa akin tungkulin sa inyo. Sa oras na magbalik tayo sa Encantadia. Dea. Anong sinasabi mo? Nabibitiw ka? Dea, ano? Hindi ka pwede bumitiw. Diba ang usapan natin sama-sama tayo? Tera, ang Encantadia ay hindi ko lupain. Hindi ako isang diwata, o sapirian, o isang hathor. Ako ay dayo lamang. Kaya't ibig ko na ring umuwi. Magbalik sa Mineave kasama ng aking mga kalahing nakaligtas. Upang doon kami magsimulang muli sa aking tinubuang lupain. Dea, kung patungkol pa rin ito sa nagawa ko sa iyong ina, galit ka pa rin ba sa akin? Hindi mo kailangan umalis. Hindi na lamang ito ukol sa aking ada. Kung hindi ang akin ring tungkulin at pananagutan sa aking lupain. Habang inyong binubuo muli ang Encantadia mula sa pagkawasak, ay ibig ko ring buuin muli ang Mineave. Dahil yun ang aking tunay na tirahan at may pananagutan rin ako sa kanya. Kaya't sa sandaling magbalik tayo sa Encantadia, isusuko ko na ang brilyante ng hangin. Upang akin na ring magawa ang nararapat para sa aking lahi at lupain, kaya tayo na. Dea! Nananalig ako na sa pamamagitan ng mga bagong sangre ay magagawa ninyong magapi si Gargan kahit wala na ako bilang gabay ng Encantadia. Ngayon ka pa alis? Kung kailan ka namin kailangan? Ngunit, sinong bathala ang gagabay sa amin kung totoong iiwan mo na kami? Si Cassiopeia. Siya ang bagong bataluman na mamumuno ng Devas at magiging gabay rin ng buong Encantadia. Ito ang dahilan kaya ka namayapa, Cassiopeia. Sapagkat ang lahat ng pangyayari ay umaayon sa nakatadhana na. Ngunit hindi pa ako karapat-dapat, Emre. Kulang pa ang aking kaalaman bilang bataluman. Manalig ka sa iyong sarili, Cassiopeia. Kakayanin ninyo itong lahat kung kayo ay nagkakaisa at nagtutulungan.
Agishik Ivnea M. Donash, Tevas Iv Encantadia. Agishik Ivnea Cassiopeia! Agishik Ivnea! Ivnea Donash Cassiopeia! Agishik Ivnea Donash Cassiopeia! Agishik Ivnea Donash Cassiopeia! Agishik Ivnea Donash Cassiopeia! Agishik Ivnea Donash Cassiopeia! Tumigil na ang paggulo at pagkidlat. Payapa na muli ang kalangitan. Baka tapos na maglaro ng bowling si Emre. Kasabihan yun sa mundo ng mga tao. Sabi nila doon, kung may kidlat daw at may kulog, naglalaro daw ng bowling yung Diyos. Alam mo yung mukha mo, naiinis na ako ha. Ano bang sasagot ko sa'yo? Bored na nga ako dito eh. Siyang tunay, Sunong Imaw. Kanina pa kami naghihintay. Sayang ang bawat sandali. Kailangan na namin magbalik sa Balaak upang mapakawalan ng aking ada. Kaya tayo na. Pwede? Tara? Tayo na. Nunong Imaw, ikaw na bahala magbalita sa kanila. Alam mo na naman yung masamang balak ni Hagorn eh, di ba? Ikaw na magsabi ha. Ngunit, paano kayo paparoon sa Balaak? Anong laban ninyo sa masasamang nilalang doon? Huwag kayong mag-alala. Kaya na po namin, meron kaming magic hoodie. Iakat lang namin to. Oh, di na kayo may makikita ng mga yun. Okay? Hindi sapat ang iyong armas, Lyra. Naririnig ko ulit si Mata! Nagbumulto siya ulit sa akin. Mira, narinig mo? Lyra, nahihibang ka na ba? Hindi mo narinig. Hindi nga. Multo! 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 Lyra, ang uay mo naman. Intre ka din. Oh, Cassiopeia, tunay ngang namayapa ka na. Ngunit ang iyong Ivtre ay nagniningning na nagdadala ngayon ng higit na tuwa sa akin sapagkat muli kitang nakita. Avi Salaesh Maimaw, Imen si Avi. May mahalaga akong dahilan kaya ako naparito. Ngunit sa ngayon, Mira, Lyra, batid kong paparoon kayo sa Balaak, kaya dalhin ninyo ang mga armas na ipagkakaloob ko sa inyo. Ferende idu kamao ni Emre Lyra. Hindi ba sa'yo tong spadang to, Mira? Ave, ikaw na muna ang magmamay-ari niyan ngayon, Lyra. Avisala Encantadia. Asnamon Arber! Bakit ko mawala sa akin ang kabilan? Fairness. Marunong pa akong gumamit ng espada. Ferende idu, alvo kabilan, Mira.
Ibinibigay ko sa inyo ang mga espadang yan upang magamit ninyo sa Balaak. Avisala, Eshma. Buong akala ko kaya kayo na parito para sunduin kami ni Lyra at ibalik sa Devas. Salamat at hindi. Iba ka talaga, Mata. Tsaka itong bagong look mo, bet ko to. Ganda! Lalo ka pang gumanda. Fairness, it's giving majestic and regal. I like it. Approve. Sorry, hindi ako naintindihan. Tulong. Mayroon kayong mahalagang gagawin sa Balaak, bukod sa pagpapalaya kay Pirena. Kailangan ninyong maipinid ang lagusan ng Balaak, gamit ang iyong mga armas, upang hindi makalabas pa roon sina Hagorn, at magamit silang kasangkapan ng masamang batala na tinukoy na sa akin ni Emre. Fairness, Mata. Alam mo na din yung tungkol sa bagong bathala. Kakaiba pa rin yung psychic powers mo. Nasa loob nito ang makapangyarihang buhangin na tuluyang magbebendisyon upang hindi na sila makatakas sa Balaak. Gamitin mo ito, Lyra, at ibigay ang orasyon ng pagkakapiit para wala nang makalabas pa sa Balaak. Masusunod, Mata. Asnamon dekte Eve Mendia. Kashni Liftre Avilar. Kulish Evo Eve Adlantar. Avisala, Eshma, Mata. Avisala, Eshma. Pataliman. Paalam. Paalam nung imaw. Manak, nakba? Cassiopeia, gayong tayo na lamang ang naririto, ay maaari ko bang malaman kung sino itong masamang bathala na tinutukoy ninyo? Patalumang Cassiopeia? Avisala po. Avisala, Tera. Nakita ko na po kayo noon sa panaginip ko. At noong iniligtas mo si Mitena. At kayo po pala ang boses na palaging gumagabay sa akin. Grabe, napakaganda niyo po sa personal. Avisala, Eshma, sa pagdalaw ng iyong Ivtre. Tamang-tamang pagdating ninyo, mga sangre. Pagkat may bago kayong kailangan gawin upang sagipin muli ang Encantadia. Ang batalang ito ay si Gargan, ang Diyos ng pagkawasak, na nakakawala na sa kanyang piitan ng mapaslang si Emre. Ha? Napaslang si Emre? Paano? Sino ang pumaslang sa kanya? Hindi ninyo na kailangan pang malaman. Nakakatiyak akong sa ngayon ay gumagawa na ng hakbang si Gargan upang isakatuparan ang kanyang maitim na layunin na parusahan ang lahat ng mga nilikha ni Emre. At wasakin ang ating mga daigdig. Kaya kailangan siyang hanapin at hadlangan sa lalong madaling panahon. Muli kitang binubuhay nilikha upang samahan ako sa aking mga hangarin. Ako ang iyong bagong Panginoon. At ikaw, Zaur, ang simula
sa marami pang mandirigmang aking bubuhayin at kukunin upang tipunin ang lahat laban sa aking mga kinasusuplamang nilikha. Ikaw ang simula sa aking mga alagad na tutulong sa akin upang bunawin ng Encantadia at paslangin ang lahat ng mga engkantado. Nang sa ganon, ay wala nang makakapigil pa sa aking pangwawasak. Salamat at hindi nawasak ang palasyo. Maaga kasi namin nakubkub ito mula sa mga mini-ave, kaya nagawa namin pagtanggol, malasangre. Avisala Eshma, sa iyong malasakit at katapatan, Soldarius. Titiyakin ko na mabibigyan ka ng magandang pabuya sa iyong ginawa. Avisala Eshma, malasangre. Kung wala na kayo ipag-uutos, ako'y magpapaalam na upang magbalik sa Adamia. Kung inyong mamarapatin, humayo ka, Soldarius. Iwan niyo muna kami ni Armea. masusunod, malasangre. Hindi ko mapapatawad si Mitena kung tuluyan niyang nawasak ang palasyong ito. Ngayon ang kailangan na lamang ng Lireo ay isang reyna. Upang mapatatag ulit ito, lalo na't wala na si Cassandra. Sa mga bagong sangre, mayroong karapat dapat maging reyna ng mga diwata. At yun ay si Terra. Bataluman. Si Terra ay hindi pa nararapat maging reyna. Lalo at may bago tayong kaaway na kailangan harapin, na kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Bagong kaaway? Bataluman? Na higit na makapangyarihan sa lahat ng mga pagsubok na dumating sa Encantadia. Kaya inaatasan kita, Alena, upang muling magreyna dito sa Lireo. Bataluman! Susunod. Bataluman, isa itong malaking tungkulin at pagpapala at buong puso ko itong tinatanggap. Avisala Eshma, Bataluman. At ikaw, Armea, ipagpapatuloy mo ang pangangasiwa sa Sapiro. Palakasin ninyo ang dalawang kaharian at mga lahi. Habang ginagawa naman ng mga bagong sangre ang kanilang bagong tungkulin. Masusunod. Bataluman. Kailangan maging handa kayo. Lalo't hindi ko pabatid kung ano ang mga susunod na hakbang na masamang batala. Masamang bathala? Anong masamang bathala ang tinutukoy ng Iftri ng Bataluman, Ada? Dea, malinaw kung ano ang utos sa atin ni Batalumang Cassiopeia. Hindi ka pa maaaring umalis, Dea. Ngayon ay kung kailangan nating bumalik sa mundo ng mga mortal upang hanapin ang garga na ito, ay nararapat lamang na bumalik ako sa Hatoria upang ibilin ito sa mga Hator. Hindi ko batid kung ano ang iyong magiging pasya, Dea. Ngunit sana'y magbago pa ito. Hindi pa tapos ang misyon natin, Dea. Kailangan ka pa namin.
Kaya sana ay huwag kang umalis, Dea. Kailangan ka pa ng iyong brilyante. Sa isang kondisyon. Magsabi ka, Sangre Dea. Kung ano man ang iyong kahilingan, ay aming pagbibigyan. Matiyak lang na mananatili pa rin kayong buo upang pigilan ang masamang bathala. Dea. Malaya na kayong lahat. Ngunit ang kalayaan na ito ay kalayaan ng pagsuko. Wala na kayong sasaktan na engkantado. At hindi na rin kayo makikipaglaban pa kanino man sa kanila. Malinaw ba ang aking takda? Malinaw, Dea. Maaari na kayong magbalik sa Miniave kung ibig ninyo. Doon ninyo hintayin ang aking pagbabalik. Bakit magpapaiwan ka pa dito? Ngayon ka namin kailangan sa Miniave bilang tagapagmana ni Olgana at ni Saur. May kailangan lamang akong gawin dito. Ngunit huwag kayong mag-alala. Sapagkat hindi ko nakakalimutan kung sino ako at kung saan ako nagmula. Kaya't magbabalik ako sa Miniave ano man ang mangyari. Sa ngayon ay sundin ninyo ang aking utos. Presduva ek nam tres Miniave destabla. Dea. Paano si Mitena? Nasaan siya? Buhay pa ba siya? Asmad Ivne Stravo Yanar. Asmad Luntay Nariga. Ayan si Mitena! Yan ang malupit na reyna ang nalupig na ng mga sangre. Narito na naman ang reyna ang nanakop at nagpahirap sa atin lahat. Huwag niyo na akong saktan. Hindi ko ibig na kayo ay labanan. Pakiusap. Pabayaan niyo na lamang ako. Ayoko nang manakit ng sino man sa inyo. Sinungalingan! Sinungaling! Sinungalingan! Kamatayan! Kamatayan para sa kanya! Ingat! Kamatayan! Hindi ka nais-nais ang mga tingin nila sa atin dito. Kaya nararapat na lisanin na natin ang lugar na ito. Daron, tayo ba'y magtutungo na sa Miniave?
maaaring hindi na muna makakasama. Ngunit tutup din natin ang ating pangako kay Dea. Hindi na tayo ang magiging sanhi ng kaguluhan dito sa Encantadia. Maliwanag ba? Ito. Tada! Ito po. Para sa inyo. Kumain na ba kayo? Di pa. Halina't kumain na tayo. Wala na iwan. Halika na. Nay. Nay, pasensya na po kayo, ha? Nagpunta po ako dito para magpaalam sa inyo. Binigyan po kami ng Bathalumang Kasyupayan ng bagong misyon. Ang sabi po niya ay kailangan ninyong magbalik sa mundo ng mga tao upang hanapin ang masamang bathala. Si Gargan. Paano niyo po nalaman, Nay? Sapagkat may hininga at tinig ang mga Pasneya, maging ang mga halaman at ang lupa. Kaya't mula sa Adamia ay dinala nila sa akin ang kanilang narinig at ibinalita. Talaga po? Mga marites din pala sila. Mamanahin ko rin po ba yung kakayahan na yan sa inyo? Maiintindihan ko din po ba ang mga halaman pati ang lupa? Pagtuluyan mo na nagamay ang iyong brilyante anak. At lubusan mo na makilala ang iyong sarili. Sa ganun eh, maaari mo nang makantan ang kakayahan na yun. Huwag ka na rin mag-alala, anak. Hindi mo na kailangan magpaalam sa akin sapagkat sasamahan ko kayo ni Adamus upang kayo magabayan. Talaga, Nay. Salamat po at sasama ka. Yan po ang gusto kong marinig sa inyo. Gusto ko na makasama ka ng matagal, Nay. Matagal ko pong hinintay. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi na tayo magkakaiwalay pa. Hindi na rin akong papayag na mawala ka sa akin. Gaya na nangyari sa amin ng iyong kapatid. Kapatid? Sandali lang po, Nay. May kapatid po ako? Nandito din po ba siya sa Encantadia? Gusto ko siya makilala, Nay. May kapatid ako. Oo, anak. Ngunit matagal na siyang namayapa. Namatay siya sa mundo ng mga mortal. Pinas lang siya ng mga ganid at sakit na tao. Kat nawala sila sa akin ni Akil at Gaya. Gaya? Gaya? Pitena! Sa wakas ay nagkita tayo muli. Hindi ako pinalaban. Wala nang saysay sa akin ang lahat. Kung sa ganon, handa ka na bang tanggapin ang iyong kaparusahan? Kamatayan!
kapalit na mahabang pagkakakulong namin! Siya ang iyong nakakatandang kapatid. Gaia. Ako si Gaia. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka nandito? Ligaw na kaluluwa ka ba? Paano ka naging isang Eve-Tre? Hindi mo alam. Wala nagsabi sa'yo kung sino ako at bakit ko kailangan mamatay. Alam niyo po, Nay, may nakilala po ako sa gubat. Isang Eve-Tre. Siguro po mga 11 o 12 anyos. At Gaia daw po ang pangalan niya. Nagtataka nga po ako eh. Kasi kung paano po niya ako kausapin, para po bang kilalang kilala niya ako. At kilala din po niya kayo, Nay. Eh, hindi po kaya siya si Gaia? Hindi po kaya siya yung kapatid ko? Nasaan siya? Ibig kong pumaroon upang makatiyak kung siya nga bang iyong kapatid. Kanina mo pa pinagmamasdan ng punong iyan? Dahil nawalan na ako ng pag-asa upang muling mabuhay, Ilo. Lalo't patay na palang punong yan na tinatawag nilang puno ng buhay. Puno ng buhay? Ang puno na kaya magpanumbalik ng aking laman at hininga. At magbigay ng pambihirang pagpapala o kamalasan. Ngunit ito ay patay na pala. Matagal ko nang narinig ang ukol sa mahimalang punong iyan. At ngayon ko lang ito nakita. Paano kaya namatay yan? Di na mahalaga yung Ilo. Wala na yata talaga akong pag-asa upang muling mabuhay pa. Huwag ka nang malungkot. Bumalik na tayo sa Adamya. Nararapat na rin namang magkita kayo ng ina at ni Terra. Paano kung hindi nila ako matanggap, Ilo? Ako ang makakalaban nila. Kaya tayo na. Malayo-layo rin ang ating lalakbayin. Tiyak rin na marami nang nagaganap sa ating lupain. Halika na. Bumangon ka! Bumangon ka, Mitena! Ipakita mo sa akin ang iyong lakas at kapangyarihan! Hindi ako lalaban. At ipagpapasalamat ko kung ako nga ay iyong kikitlan ng buhay. Kung ganon, ibibigay ko sa iyo ang karapat-dapat na parusa sa pagpapahirap sa amin at sa buong Encantadia! Itigil mo ito, Elena! Ako ba ay nananaginip?
naparito ka upang sunduin ako. Nandito na naman tayo sa lugar na to. Nakaka-depress kaya dito. Lungkot ng tao. Ngunit sa pagkakataon nito, Lira, kaya na natin labanan kahit sinong halino para ligtas ang aking Ada. Niralala mo yung mukhang crinkles? Kamukha nila eh. Yudi! Hindi ka pa mamamatay, Mitena. Bakit mo ako pinagaling? Kasubaya, nais ko nang mamatay. Kamatayan ang nararapat para sa kanya, Cassiopeia! Bigyan ninyo ng pagkakataon si Mitena para mapatunayan ang kanyang sarili. Hayaan ninyo siyang maging kahalili ko upang gabayan kayong lahat dito sa Encantadia. Gabayan ng isang kaaway na minsan na nagpahirap sa aming lahat dito sa Encantadia! Isinasaayos ko ngayon ang bagong mga tuntunin at pamamaraan, hindi lang dito sa Encantadia, kundi maging sa Devas. Kaya bilang iyong bataluman, inaasahan kong tatalima kayong lahat sa aking mga kautusan. Cassiopeia, huwag mo na akong ipilit sa kanila. Pakiusap. Isama mo na lang ako. Nais kong pumaroon kung nasan ka man ngayon. Kung nasaan man ang ating ina at ama upang mabuo tayo muli. Isama mo na lang ako. May pagkakataon ka pa upang maging karapat-dapat na makapanhik sa Devas at magkaroon ng puwang sa tahanan ng mga namayapang mabubuting nilalang. Tahakin mo ang isang bagong landas na magbibigay ng pag-ibig at pagpapatawad kaysa naghahanap nito at puno ng suklab. Patunayan mo ang iyong sarili sa lupaing ito. Gawin mong ang karapat-dapat ang iyong sarili, Mitena. Huwag mo akong biguin, aking kapatid. Hihintayin kita. Cassiopeia! Umalis na ang bataluman. Makakaalis ka na din. Ngunit mananatiling nakasarado ang pintuan ng Dereo para sa'yo kahit ano pang pagsisisi ang iyong gawin, Mitena. Nay! Gaya! Nanay! Anak, nasan ka, Gaya? Nay! Anak, ikaw ba yung Ibrang nakita ng iyong kapatid? Nay! Hindi
naman din po kasi yata ako sigurado kung si Gaia nga po ba talaga yung nakita ko. Kailangan ko na pong magbalik sa Adamya na hinihintay po nila ako. Anak, kaunting sandali na lamang. Kailangan ko lamang makatiyak kung ang Ivre nakita mo ay ang iyong kapatid. Gaia! Gaia, asan ka? Nay, sandali lang. Mahal na Sangretera, ipinapatawag ka ni Nunong Imaw. Ngayon rin. Rikit ang nanay ko. Pwede ko bang ibilin sa'yo si Nanay Danaya? Kailangan ko na samahan mo siya. Siguraduhin mo na babantayan mo siya, Rikit. Pakisabi sa kanya na kailangan ko nang umalis. Sumunod na lang siya, Kamo. At isama niya ang Ivre ng kapatid ko. Naiintindihan mo? Masusunod, Sangretera. Anak, nasaan ka? Magpakita ka! Gaia! Gaia, anak! Mahal na Sangre, umalis na si Sangretera at pumunta na kay Nunong Imaw. Inutusan niya akong hanapin ka at ipasabi ito. Tayo na't sundan natin ang iyong anak. Rikit, maaari mo bang tawagin ang iyong mga kasama? Kailangan ko ng tulong ng mga lambana upang suyurin ang buong gubat. Upang mahanap ko narito pa ang Ivre ng aking anak na si Gaia. Magagawa mo ba ito? Masusunod, mahal na Sangre. Tutulungan ka namin ngayon rin. Gaia! Gaia, anak! Gaia! Nasaan ka? Huwag kang lalayo at hiwalay sa akin. Kung ibig mong makita ang iyong ina at kapatid. Gaia, tara na. Tara na, Gaia. Tara na. Gusto mo talagang makaisa pa, ha? Tawa ka pa, ha? Sige. Kailan dira? Powerful yung mga bigay ni Batalumang kasi. Nasasabit na akong makita ang aking ata. Nakakatakot ka pala masabik, no? Sorry po at nahuli ako. Sinamahan ko po kasi ang nanay ko. Nunong Imaw, ang balintataw. Nasa inyo na po ulit. Oo, Tera. Nahanap ko ng muli ang aking tungkod at utang na loob ko ito kay Adamus.
Mahiwagang batis ng katotohanan. Nais sana naming malaman kung nasa ng tungkod na balintataw ni Nunong Imaw. Ito ay nasa Asilades. Kung gayon, magtutungo tayo ngayon sa Asilades. Sandali lamang, Sangre Adamus. May nais kaming malaman sa Batis. Batis, nais namin ipakita mo kung sino ang makakaisang dibdib ni Sangre Adamus. Ito ba ay ang tinatangi niyang si Sangre Dea? Bakit ganun? Bakit ayaw ako sagutin ng Batis? Mga Ashtadi. Mantok, Tukman. Nuno. Mag-iingat kayo sa pagtatanong at paggamit ng batis na katotohanan. Sapagkat ang bawat katotohanan ay may kabayaran. Ave, Nuno. Agape Ave, Nuno. Tunay na maasahan nga ang batis na katotohanan, sapagkat naituro nito kung nasa ng aking balintataw. Ngayong narito na si Terra ay maaari na siguro tayong maglakbay muli pabalik sa mundo ng mga tao. Nang sa gayon ay magampanan na natin agad ang ating mga tungkulin. Tila nagmamadali kay Ata Dea. Sabik na sabik ka nang bumalik sa Miniabe. Sheda, hindi ito ang tamang panahon upang mag-away kayong dalawa. Wala sanang magiging mitsa ng sigalot kung mayroon lamang sanang tumupad sa kanyang ipinangako. Husto na, Dea. Nunong Imaw, maaari na po ba kaming umalis dito? Meron pa akong hinihintay, Flamara. Sinundo siya ni Mantok at Tukman. Siya ang magdadala sa inyo sa mundo ng mga tao. Ang nilalang na ito ay siya ring mag-aayos ng lahat ng kakailanganin ninyo sa mundong yon. Lalo't kabisado niya ang lupain ng mga mortal. Sakto lang po yun, Lolo Imaw. May panahon pa po tayo para hintayin na makabalik po ang nanay ko. Sasama daw po siya sa atin. Bago po ang lahat, kailangan ko po sana munang makausap si Flamara pati po si Adamus. Gaya, dito ka sa likod ko. Pwede ba akong magtanong sa inyo? Mga Albe. Ano yun, Terra? Alam ko na may nakatatanda akong kapatid. Si Gaia. Ang nanay Danaya ko mismo ang nagsabi sa akin ng totoo. Ang gusto kong itanong sa inyong dalawa, bakit nung panahon na tinanong ko sa inyo, kung kilala ninyo si Gaia, dahil nakita ko siya isang Ivtre sa kakahuyan. Ang sinabi niyo sa akin na hindi niyo siya kilala. Na para bang wala kayong alam. Sinadya niyo ba na ilihim sa akin to? Bakit hindi ninyo sinasagot sa Terra? Aminin na ninyo ang katotohanan sapagkat narinig ko ang usapan ninyo tungkol kay Gaia.
niyo ako! Ilo! Ah! Bitawan niyo siya. Pwede bang huwag ka na munang makialam? So, totoo? Totoo na naglihim kayo sa akin? Matagal nang patay si Gaia kaya wala nang saysay upang malaman mo ang katotohanan, Kapatid Tera. ko si Gaia, Flamara. Kaya't karapatan kong malaman ang lahat ng tungkol sa kanya. Gusto mong malaman? Flamara. Ito ang katotohanan. Flamara, gusto na! Namatay si Gaia upang mabuo at mabuhay ka! Isinakripisyo nilang lahat ang buhay ng aming mahal na Albe! Yun ang katotohanan, Tera! Ngayon sabihin mo sa akin, Tera, ano ang pakiramdam na malaman na mayroon kang ang kapatid ngunit namatay siya lang dahil sa'yo? Gusto na! Hindi makakabuti kung ngayon pa kayo magkakaroon ng sigalot. Kaya itigil niyo na ang pagbibitaw ng masasakit na salita sa isa't isa. Kuluin mo, totoo po ba? Totoo po ba? Si Gaia po, kapatid ko. Sinakripisyo po siya dahil sa akin. Namatay po siya dahil sa akin. Tera, matagal nang nangyari ito. Kaya huwag mo nang abalahin pa ang iyong sarili sa mga Kung ganyang hindi kayo tanong. magsasabi ng totoo sa akin, hahanap ako ng ibang paraan para makuha ang katotohanan na kailangan ko. Ada. Nakikilala niyo na ba ako? O tuluyang kinalimutan mo na ako? Hindi kita maaaring makalimutan. Aking anak. Kaya. Ada! Paumanhin, Ada. Kung hindi ko kayo magawang mayakap, tumakas lamang kasi ako sa Debes para hanapin ka. Para hanapin kayo ng aking kapatid. Kaya wala akong kakayahan upang mahawakan ninyo lamang. Pero hayaan ninyong yakapin kayo ng aking puso. Nadayuhan. 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 Aking anak. Aking anak. Danaya, aking anak. Ado! 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 Natutuwa ako na tinanggap mo ang iyong anak, Danaya. Naisalaysay na sa akin ni Gaia ang una ninyong pag-aharap. Pero hindi mo raw siya kinilala. Itinaboy mo pa raw siya. Marahil nasa ilalim pa ako ng kapangyarihan ni Betena nung panahon na yun. Ngunit anak, hindi ko kagustuhan yun. Tawarin mo ako, anak, hindi ko kagustuhan yun. Binura lamang ni Betena ang aking mga alaala. Yun marahil ang panahon na nakita tayong dalawa. Patawarin mo ako, aking anak.
Kaya pala hindi mo ko nakilala. Buong akala ko ay baliwala na rin ako sa'yo. Gaya ng lahat dito sa Encantadia. Anak, at hindi maaari yun. Hindi maaaring mangyari yun. Anak, bakit mo naman nasabi yan? Hindi mo masisisi si Gaia kung mawalan siya ng tiwala sa mga taga rito. Lalo't natuklasan niya sa Debas na nakatakda na pala silang mamatay ni Akil noon. Pero isinugo pa rin kayo ni Cassiopeia sa mundo ng mga tao. Sa halip na ipaalam sa iyo ang totoo, na kailangan nilang mamatay para makilala mo ang ama ni Terra, para maipanganak mo ang iyong bunsong anak. Alam ito ni Cassiopeia. Alam nilang lahat, Adam. Batid nilang lahat. Kaya sinadya nila mamatay kami ni Ado para maisilang mo ang aking kapatid. Kung hindi ka nang ialam, ay sana hindi sa amin galit ngayong si Terra! Gusto na! Deya, sandali! Clamara, huwag niyo sanang hayaang lamunin kayo ng sigalot. Lalo't ang pagkakaisa at pagkakaibigan niyo, ang tanging niyong sandata laban sa kapahamakan. Kapag nagkawatak-watak kayo, sino pa ang lalaban para sa ating lupain? Masasagot ng batis na ito ang lahat ng katanungan na gumugulo sa ating isipan, Gaia. At kung tunay nga na ipinagkanulo tayo ni Cassiopeia ang ating mga tadhana upang matupad ang kanyang nakitang tagna noon. Avisala, Sangre Danaya, batid ko ang dahilan ng iyong pagparito. Kung ganun, ipabatid mo sa amin ang lahat. Matutupad. Ngunit mungkahi ko na kayo ay maghanda sa inyong masasaksihan. Morte Adava. Vimanus ire more. Sinong yung tinutukoy, Mataluman? If Gaia. If Shandamus kay Sutria is solong Geman. Nasa mundo ng mga tao ang kapalaran ni Danaya. Ave Cassandra, para que itte demak esta elashek. Kaish vashne Encantadia, ivarake Danaya ivikonshi itte senihino. Upang sa mundo ng mga tao mamatay si Gaia? Musti reserti. Kaish lavne Danaya et armorfe senihino e aranto e Sutria solum gemanta. Ie ere luntay Encantadia wadjen baele. Totoo nga. Batid nga nila na ikamamatay ninyo ni Akil ang pagtungo ninyo sa mundo ng mga tao. Ngunit ito'y kanilang sinadya. Ibig mo bang ako ay huminto sa aking paghahayag ng katotohanan? Sapat na ba ito upang masagot ang inyong mga katanungan? Ihayag mo sa akin ang lahat. Ibig ko masaksihan ang kanilang kataksilan! Kung ganon, manood ka, Sangre Danaya. Isang kahibangan, Cassiopeia. Buhay ng anak ni Danaya ang hinihingi ng iyong tagma. Buhay ng aking hadiya.
Wala ka man lang bang gagawin bilang isang bathaluman upang iligtas kahit man lamang si Gaia? Tema ako, Chief Pirena. Eptikre may hadin mashitar. At tutulong kang ito ay mangyari. Ikaw ang maghahatid kina Danaya sa puno ng Asnamon. At hindi mo babanggitin sa kanila ang ating mga napag-usapan. Magaganap ang dapat maganap. Batid mo ang totoo, Pirena! Batid mo ang lahat, Pirena! Ngunit bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Bakit ninyo ginawa sa akin to? Bakit niyo hinayaang mangyari sa akin to? Kaya kalat sa aking anak! Danaya? Naipakita ko na sa iyo lahat ng mga naganap sa Sangre Danaya. Katropia! Anak, Ponte, patawarin mo ako, anak, kung wala akong nagawa upang ipaglaban ka sa kanilang kataksidan. Patawarin mo ako, anak. Yan na ba ang iyong ipinangako, Zaur? Da. Bathalang Gargan. Narito ang abo ni Olgana. Aking kapaminiabi na pinaslang ng mga sangre. Ahdur Rev-Ich. Panginoon, Garvek, sa aking panibagong buhay. Ikaw ay tumayo, aking alagad. Urime, Dimashq, Olgana. Garvek. Bathalang Gargan. Ngayon ay buo ng ating hukbo na magpapabagsak sa ating mga kaaway. Hindi pa ito sapat, Zaur. Ngunit titiyakin kong na madaragdagan pa ang inyong bilang ng mas malalakas at mas nagngangalit na mga alagad.
upang makamit natin ng tagumpay sa nananapit na labanan laban sa mga nilikha ni Emre. Deya! Deya, sandali! Sandali lang. Ikaw ba ay galit pa rin sa akin? Kaya nagawa mo kaming ipahamak kay Tera. Ipahamak? Adamos? Hindi ko lamang maatim na harap-harapan ninyong itinatago kay Tera na siya ay may kapatid. At para sagutin ang iyong tanong, oo. May galit pa rin sa aking puso para sa'yo dahil ikaw ang pumaslang sa aking ada. Ang aking ada na kailangan kong sunugin ang labi at iwan sa mundo ng mga tao dahil sa iyong kagagawan. Tapusin na natin ang mga bagay na kailangan nating tapusin dito nang makabalik na tayo sa ating mga lupain. Oo, Adamus. Batid ko na ang anak ang kailangan maglibing sa kanilang magulang pero hindi sa ganoong pagkakataon at paraan. Dahil sinira mo ang iyong pangako. Hindi ko na makakapiling pang aking ada. Hindi. Nag-iwan ka ng sugat sa aking puso na hindi ko batid kung maghihilom pa. Ano ang aking dapat gawin upang tayo ay magkaayos? Wala. Wala kang kailangan gawin, Adamus. At buo na ang aking pasya. Na sa oras na matapos ko ang aking tungkulin bilang tagapangalaga ng brilyante ng hangin, isusuko ko ito kay Tera at ako'y magbabalik na sa mundo na minari. Upang hindi na kita makita pa. Kailanman. Lumabas din mismo sa kanyang bibig na kinasusuklaman niya ako. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga salita niya, Adamus. Ang bigat na kanyang nararamdaman ay hindi mo kasalanan at hindi ito ang magdidikta kung sino ka. Ngunit, Albe, ayokong kasuklaman ako ni Dea. Tana, crush na! Iniibig mo siya? Mga mahal na sangre. Soldarius. Mahal na sangre. Kailangan naming bumalik sa mundo ng mga mortal upang gampanan ang aming bagong tungkulin. Ang ibig sabihin ay magkakawalay na naman tayo. Ang ibig ko sabihin, mahal na sangre, ay... Maiiwan ka dito upang magsilbi sa mga sangreng aming iiwan. Masusunod, mahal na sangre. Ngayon nasaan na si Tera? Kanina pa ako naiinip dito. Tera, ayos ka lang?
Ito ko lahat, Dea. Ipinakita na ng batis ng katotohanan sa nanay ko at kay Gaia kung ano ang totoong nangyari. Dea, nakita ko totoo. Totoo na binawi ang buhay ni Gaia para mabuhay ako, para isilang ako. At anong nararamdaman mo? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan, Dea. Ano ba ang dapat kong maramdaman? Dapat ba magpasalamat ako? Dapat ba akong mahiya? Dahil ang bawat paghiga ko ay paalala sa akin na namatay ang sarili kong kapatid ng dahil sa akin. Mga kawal, ayusin ang mga nawasak na muog at tiyakin na maging matibay itong mga to. Masusunod, mahal na Hara. Kung wala na kayong ipag-uutos pa, yayao na kami. May isa pa. Si Mitena. Kung siya'y iyong makita, tiyakin na maramdaman niya ang suklam ng lahat. Ngunit, mahal na Hara, ang akala ko ba isusunod tayo sa pinag-uutos ng Bataluman na walang sino mang mananakit kay Mitena? Hindi si Cassiopeia ang masusunod dito, kundi ang Hara ng Lireo. Hindi ka patawaran ang katumbas ng lahat ng ginawang kasamaan ni Mitena. Kung paiiralin natin ang awa na ibig gawin ni Cassiopeia, hindi mararamdaman ni Mitena ang bigat ng kanyang ginawa sa ating lahat. Kung papatawarin ko si Mitena, para ko na ring sinabi na maaaring yurakan ang buong Encantadia nang wala man lang magiging kapalit na kaparusahan. Huwag kayong mang-alinlangan. Hindi kamatayan ang hatol ko sa kanya, kundi iparamdam sa kanya ang puot at sakit ng lahat ng mga nanghihingi ng katarungan ng mga engkantado. Naiintindihan niyo ba? Masusunod, mahal na Hara. Tera, hindi mo kasalanan ng mabuhay ang aking kapanalig. Lalong hindi mo pinilang iyong kapanganakan. Kaya hindi rin pinili ni Gaia ang mamatay. Hindi siya dapat namatay. Isinakripisyo ni Batalumang Cassiopeia ang buhay ni Gaia para makilala ng nanay ko at tatay ko. Para mabuhay ako. Masakit dahil alam ko na kung hindi ako sinilang. Alam ko na si Gaia dapat ang naglalakad sa mundong to, hindi ako. Kaya ako ang dahilan. Namatay ang kapatid ko dahil sa akin. Ako ang kapalit. Tera, inuulit ko. Hindi mo kasalanan ang kanyang kamatayan. Ang buhay at kamatayan ay mga misteryo ng inang kalikasan at hindi kasalanan ng sanggol ang isilang, Tera. Hindi ko alam paano ako mabubuhay ng ganito. Hindi ko alam kung paano ko gigising araw-araw nang hindi ako nagsisisi. Paano ako mabubuhay nang walang bigat akong nararamdaman? Ang bawat hinga ko ay kung ano ang dapat na sa kanya.
Hindi dapat ako nandito. Hindi ko gusto na namatay yung kapatid ko dahil sa akin. Pero wala akong magawa. Wala akong mukha na maiharap sa nanay ko kanina, lalo na kay Gaya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tera, naiintindihan kita. Ngunit, Tera, dumating na si Manto Katokman. Kailangan na nating umalis, tayo na. Tera, tayo na. Mahal Nara, narito ang iyong ado at ang iyong kapatid. Ado? Alena. Nagagalak ako na muli kang nagbabalik dito sa Encantadia, Ado. Danaya, maging bathala. Ano ang ginagawa ng Eve ng iyong anak rito? Narito ako upang humingi ng katarungan laban sa lahat ng taksil na hinayaang mamatay ang aking asawa at panganay na anak. Hinihingi ko rin ang iyong tulong upang magtungo ako agad sa Devas nang sa ganun makaharap ko si Cassiopeia. Ada, hindi mo na kailangan pang magtungo sa Devas, Danaya. As na Ives. Narito na sila. Buo ng muli ang 4 na mga sangre. Abisala, mga sangre! At sino ang mortal na inyong kasama? Siya ang taong ipinasundo sa amin ni Nunong Imaw, Sangre Flamara. Siya rin daw ang taong maghahatid sa inyo sa mundo nila at siyang gagabay sa inyo. Avisala sa inyong lahat. Kinararangal kong makilala kayo, mga bagong sangre. At paano tayo makatitiyak na mapagkakatiwalaan ng taong yan? Kilalang kilala namin ang taong ito, Flamara, pagkat minsan na siyang nanirahan dito noon. Ang ganda! Ayaw na umalis! Gusto mo sa akin ka na lang? At minsan na siyang naging tagapangalaga ng 5 brilyante. Ang brilyante ng diwa na nooy natapyas sa inang brilyante. Na nang matapos ang kaguluhan noon, ay muling ibinalik ni Cassiopeia sa 4 na brilyante. Gemanta iridesa. Si Pau Pau ay mapagkakatiwalaan at maaasahan nyo. Lalo't batin niya noon pa ang hiwaga ng ating daigdig. Alam ko na ang mga bagong kaganapan. Kaya kung gustuhin ko mang bisitahin ang inyong mga ina, kailangan na natin umalis.
Ngunit kailangan natin hintayin ang pagparito ni Ashti Danaya. Mabuti kung ganun. Matagal ko nang gusto kamustahin ang aking dating kaibigan. Hindi na natin kailangan hintayin ng nanay ko. Mas makakabuti na dito muna siya. Meron siyang mga kailangang asikasuhin kaya makakaalis na tayo. Handa na kami, Nunong Imaw. Kung ganon, ay ihahatid kayo ni Natukman sa lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Dalhin niyo ang aking pagpapala at pag-asam na nawa ay magtagumpay nga kayo sa pahanap, madakip at muling maikulong ang masamang bathala upang hindi na siya makapangwasak pang muli. Mag-iingat ka, Sangre Flamara. Kayong lahat. Hanggang sa ating muling pagkikita, mga sangre. Paalam sa ngayon. Soldarius, sana'y magtagumpay sila. Tanakres na! Nasaan ang katarungan para sa aking anak, Cassiopeia? Bakit ninyo hinahayaan ni Emre na maghasik ng dagim dito si Metena? Habang si Aquila at Gaia, pinabayaan ninyo! At ako ang inutusan ninyo upang ihatid ang aking mag-ama patungo sa kanilang kamatayan! Sadyang may mga bagay na hindi saklaw ng kapangyarihan, kahit pa ng mga batala, Danaya. Ang buhay at kamatayan ay bahagi ng siklo na hindi natin maaaring baliin. Siklo? Siklo ang tawag nyo sa pagkitil sa isang walang kamanay-manay na isang paslit! Kung tunay kang bataluman, bakit hindi mo ito pinigilan? Bakit hindi ninyo sinabi sa akin ang tagnang nakaabang sa buhay ng aking mag-ama? Bakit hinayaan ninyo? Bakit hinayaan ninyo mamatay si Aquila at Gaia? Danaya, hindi ako narito upang iligtas ang bawat kaluluwa, kundi panatilihin ang balanse ng lahat ng nilikha. Hindi ko maaaring suwayin ang batas ng mga batala, kahit pa anak mo siya. Kahit anong paliwanag mo, malinaw sa akin na nagtaksil kayo sa akin ni Cassandra at Perena! Batid ni Perena? Oo, Alena. Nagsinungaling silang lahat sa akin upang paniwalaan ko na tama nga. Na tama. Nadalhin ko sa kapahamakan ng aking mag-ama sa mundo ng mga tao. Ngunit sige, ang puot na aking nararamdaman ay maaaring maglaho. Kung bubuhayin mo, ngayon rin, si Gaia! Ang kamatayan nila ay nakatakda na talaga, Danaya. Kung ibabalik ko ang kanyang buhay, paano naman ang buhay ng iba pang namayapa na? Hindi ba't hindi ako magiging makatarungan kung ikaw lamang ang aking pagbibigyan? Kung ito ang balanse, isinusumpa ko ang inyong kaayusan ni Emre. Lalo na ikaw! Ikaw, si Cassandra at Perena ang pumatay sa aking mag-ama! Kaya't hinahamon kita, bataluman. Lumaban ka at patunayan ang iyong sarili. Huwag ka na, bataluman! Huwag mo nang saktan ang aking ada! Kung bibigyan ko ng layang yung galit, ang buong Encantadia ang magdurusa sa kawalan ng hangganan ng paghihiganti.
Si Gaia ay hindi bibigyan ng pangalawang buhay pagkat meron siyang sariling landas na tatahakin. At si Mitena ay hindi rin hahatulan ng iyong galit, kundi ng kaayusan ng Devas. Huwag ninyong gawin alipin ng iyong sugat, ang kabuuan ng Lireo. Hinayaan mong yurakan niya ang ating lahi. At ngayon humihingi ka ng kapatawaran. At walang kapatawaran ang lahat ng ginawa ninyo kay Akil at kay Gaia. Hindi kapatawaran ninyo ang aking hinihingi, kundi ang pagtalima sa batas na higit pa sa ating lahat. Kayong mga bathala, palagi kayong nagtatago sa salitang mataas. Ngunit kaming mga mandirigma, kaming mga hara, kami ang duguan sa lupaing ito! Nasaksihan mo kung paano tayo inalipin. Kinulong tayo sa loob ng kristal ng pagkatagal-tagal na panahon. Batid ko ang lahat ng yan. Ngunit ang dugo ay hindi mapapawi ng dugo. At ang katarungan ay hindi nangangahulugan ng puot. Ang mga sangre at hara na nangingibabaw sa galit ay hindi tunay na sangre at reyna, kundi anino ng kaniyang mga kaaway. Isa-isip at puso ninyo ang mga aral na ito bago pa mahuli ang lahat. Nandito na tayo sa aking bahay. Sa mundo ng mga tao. At dito rin nakataya ang susunod na kapalaran ng Encantadia at ng mundong ito. Saramundreva et Daros Netra sulva en heridos Esnek Amsalmun Atraneshna Kenar Amsalmun Bundrach An Buda Sisimula ng Panginoon. Breda Carnel
destak, eyak na munay pa. Ano ginagawa mo dyan, baba? Isa lang to. Ay ha, kakaiba siya oh. Sino man ang inyong makagat ay magiging kagayan. Kaya humayo kayo at paramihin ang aking mga alagad. Narito nga ang Iftre ni Gaia. Nasaan ang aking kapatid? Ibig ko rin po siya makilala. May nagaganap ngayon na kaguluhan dito sa Quezon City na nagsimula sa isang bar sa Timog. Sa darating na kabilugan ng 2 buwan sa Encantadia, makakalabas na tayo dito. Anong nagaganap sa makapangyarihan mong setro? May nagpalaya sa aking mga bagong alagad. Kung ganon, ay higit lalong dapat tayong magparami. Tiyak na hinahanap na nila ako.